Welcome sa Insight Fusion, isa na namang makasaysayang paglalakbay. Ngayon, tatalakayin natin ang isang isyung hindi lang politikal kundi makasaysayan din, ang patuloy na pag-aangkin ng Pilipinas sa Sabah. Tara, balikan natin ang ugat ng kasaysayan. Isang piraso ng lupa sa silangang bahagi ng Borneo, tahimik sa paningin pero puno ng kasaysayan, kontrobersya at hindi matapos-tapos na usapin. Ito ang Sabah at ito ang kwento kung bakit hanggang ngayon inaangkin pa rin ito ng Pilipinas. Noong 1658, isang matinding digmaang sibil ang naganap sa Brunei. Sa gitna ng kaguluhan, humingi ng tulong ang Sultan ng Brunei sa Sultanato ng Sulu. Sa tulong ng mga mandirigmang tausug, nanumbalik ang kapayapaan sa Brunei. Bilang gantimpala, ibinigay ng Sultan ng Brunei ang North Borneo na ngayon ay tinatawag nating Sabah sa Sultanato ng Sulu. Lumipas ang mga siglo. Noong 1878, pumirma ang Sultan ng Sulu ng isang kasunduan kasama ang British North Borneo Company. Ngunit dito nagsimula ang kalituhan. Ang salitang ginamit sa kasunduan, padyakan. Para sa mga Briton, ito ay nangangahulugang pagbibigay. Pero sa pananaw ng mga Pilipino at ng Sultanato, ito ay simpleng pagpapaupa lamang at kung susuriin natin ang kahulugan ng padyakan sa Malay, ito ay nangangahulugang lease or rent. Pero bakit nga ba pumayag ang Sultan ng Sulu sa kasunduang ito? Noong panahong iyon, humihina na ang kapangyarihan ng Sultanato ng Sulu. Nahaharap sila sa mga panlabas na banta tulad ng lumalawak na impluensya ng mga Kastila sa rehiyon, pati na rin sa panloob na kaguluhan. Ang kasunduan sa British North Borneo Company ay naging paraan upang makakuha ng proteksyon laban sa Espanya na gustong lubusang kontrolin ang Sulu. Makatanggap ng pinansyal na suporta sa pamamagitan ng taunang bayad o session money. Mapanatili ang nominal na kontrol sa Sabah kahit pinayagan ang paggamit nito ng banyaga. At higit sa lahat, posibleng naniwala ang Sultan na ang kasunduan ay isang simpleng pagpapaupa, hindi tuluyang pagbebenta. Fast forward sa dekada 60. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., inilunsad ang isang lihim na operasyon na tinawag na Project Merdeka. Layunin nitong sanayin ang mga tausug at iba pang Muslim recruits upang simulan ang kaguluhan sa Sabah bilang bahagi ng planong pag-angkin nito. Ngunit hindi naging maayos ang lahat. Nagreklamo ang ilang recruits sa kondisyon nila. Ang kanilang mga hinaing natakot ang militar na mailantad. Noong Marso 1968, di umano'y pinaslang ang ilan sa kanila. Isang madugong pangyayaring tinawag na Jabida Massacre. Inilahad ito ni Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa Senado at dito muling nag-alab ang damdamin ng mga Moro. Isa ito sa mga naging ugat ng pag-usbong ng Moro National Liberation Front o MNLF. Noong 1963, isinagawa ang isang UN-supervised referendum. Sa botong pabor, naging bahagi ang Sabah ng bagong tatag na bansa, ang Malaysia. Ngunit para sa Pilipinas, hindi pa tapos ang usapin. Naniniwala ang bansa na ang desisyong ito ay hindi sapat upang alisin ang karapatan ng Sultanato ng Sulu sa nasabing teritoryo. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang claim ng Pilipinas sa Sabah. Suportado ito ng mga tagapagmana ng Sultanato ng Sulu. Sa kabilang banda, naninindigan ang Malaysia na legal ang kanilang pag-angkin batay sa 1878 agreement at sa resulta ng referendum. Sa katunayan, patuloy na tumatanggap ng session money ang mga tagapagmana ng Sultanato mula sa Malaysia, isang hindi tuwirang pag-amin na may kasaysayan ng karapatang ito. Ang usapin ng Sabah ay isa sa mga sensitibong issue sa ugnayan ng Pilipinas at Malaysia. Minsan ito ay nagdudulot ng tensyon. Ngunit sa kabila nito, patuloy ang pag-asa ng ilan na darating ang araw na ang kasaysayan at katarungan ay magtatagpo sa isang patas na kasunduan. Ito ang kwento ng Sabah, isang bahagi ng lupa na naging simbolo ng kasaysayan, kasunduan, pagkakamali at karapatan. Ano sa tingin mo? Dapat bang ipaglaban ng Pilipinas ang Sabah o panahon na ba para tanggapin ang kasalukuyang kalagayan? Kung sa tingin mo'y mahalagang pag-usapan ang ganitong mga issue, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa iba at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang content na tulad nito. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod at mabuhay ang Pilipinas!